Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Ayan, ngayon ay kakain tayo ng breakfast. Yan guys, masarap po. Ano siya, yung kasaba. Suma na kamoting kahoy. Ayan. Guys, hindi tayo pumasok ngayon kasi masakit ang ating mga paa. So, nandito tayo sa hotel. Hindi ako pumasok kasi nga kanina nakabihis na ako. Nagde-decide akong pumasok pa rin sana kung kaya ko. Kaya lang, talagang nahihirapan akong ihakbang yung yung paa ko, yung sa talampakan. 1 week ko rin siyang ininda, kaya lang talagang kanina parang feeling ko parang naawa na rin ako sa paa ko, kaya sabi ko ipagpapahinga ko muna. Pwede naman daw umabsent sa amin pero hanggang 2 beses lang or else papaanuhin ka na, i-kick out ka na, kumbaga parang ganun ka-strict. Ganun ka-strict dito guys sa trabaho namin. So kaya ito, nandito ako sa hotel ngayon. Ngayon ay 9 AM, galing na ako sa Walmart. Nagpunta ako ng Walmart kahit na medyo iika-ika ako kasi kailangan kong bumili ng rice cooker. So eto, nakabili ako ng rice cooker guys sa Walmart. Nag-Uber lang ako kasi malapit-lapit lang naman yung Walmart dito. Binayad ko is nasa almost $6 din sa Walmart. I mean $6 din sa Uber. So ayan, nakabili tayo ng ating rice cooker. Ayan guys, may rice cooker na tayo. Kasi nakakahiyang humiram. Diba? Nakakahiyang humiram sa nakakahiya bang humiram. Kaya sabi ko bibili na lang ako ng rice cooker. Para at least anytime na gusto kong magluto ng rice o magluto ng ulam, pwede ko siyang gamitin na hindi na ako manghihiram pa, diba? So, nakalimutan ko kasing dalhin yung rice cooker ko, yung dinala ko sa GP. Yun, nakalimutan ko din kasi. So, ayan guys. Actually, guys, kakain muna ako habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo. So, yung vlog natin today is more on chika-chika. Ayan, more on chika-chika guys. Ayan, kain tayo. May nagtinda kasi kahapon dun sa ka-workmate ko ng suman. Ayan, suman sa kamuting kahoy. Bali, parang $2 each. Kasi 5 piraso is $10. So, ayan guys. Oh, masarap. Nakakamiss din. So, ayan. Kamuting kahoy. Ayan siya, kamuting kahoy. Kain tayo guys ng breakfast habang chikahan ako sa inyo. Ang sarap naman siya. Hindi naman masyadong matamis. Ininit ko lang siya sa microwave. Ayan guys, may tuloy ko yung aking kwento. Yung hotel kasi namin ngayon, sa Sandman, is okay naman. Ayos naman siya. Kaya lang, wala siyang laundry. Hindi ko alam kung bakit. So, kaya ngayon, pagka kami, gusto naming mag-laundry, it's either mag-hand wash kami. Pwede namang maglaba dito sa tub, diba? Para-paraan lang. Meron namang hanger or bumili ka ng extra hanger. Or, kung gusto mo magpa-laundry sa labas. So, yung nakaraang araw, nakapagpa-laundry kami sa labas. Nasa $6 din. Yung nag-Uber lang din kami. So, ang kagandahan, pag nag-Uber kami, share naman kami sa namin, sa bayad, kung ilan kami. So, nakakatipid din naman. Pero ngayon guys, plan kong
Kasi hindi naman ako pumasok ngayon. Kahit na iika-ika, lalabhan ko na lang yung nandito ko na mga kasi sayang din, nanginayang din. Gusto ko rin magtipid guys. So, din, pwede ko naman siyang i-laundry mamaya dito sa tub. Kaya lang hindi na ako nakabili ng hindi na ako nakadaan ng hanger sa Dalarama. Palagi ko nakakalimutan yung hanger. Kapag sinipag ulit ako mamaya guys, subukan kong makapunta ng Dalarama kung malapit lang dito para makabili ako ng hanger. Ayun, kailangan na rin i-clean up tong room namin kasi ilang araw na. Kailangan na rin mag-change ng beddings. At saka wala na rin mga towel sa washroom. Pero yun nga, nandito ako guys, hindi ko lang alam. Siguro baka bukas na lang. Inilabas ko lang yung mga basura dun sa labas ng pinto para papalitan na lang nila. Kain kayo guys, breakfast. Sayang din sana yung isang araw na hindi tayo nakapasok. Siyempre, no work, no pay. Pero, okay lang yun guys. Kasi naman, hayaan kong, di ba, masakit yung paa ko or titiisin ko din. Kasi ang tagal ko na rin nagtitiis guys sa work. Kasi yung ginagawaan namin na store is napakalaki. Nagre-restore kami ng store dito sa Winnipeg kasi nasunog. So hindi naman siya yung over talagang nasunog, parang slightly lang na nasunog. So alam niyo naman dito guys sa Canada, number 1 talaga yung safety. So buong store yun talagang inayos. Yan, masyado silang particular sa usok, sa molds, ganyan. So kaya talagang buong store guys, ayan ang ginagawa namin. Kaya syempre, lakad dito, lakad doon, 'di ba? Hindi naman ganoon din yung work, pero para sa amin, lalo na sa aming mga babae, hindi naman ganoon kabigat o kahirap kung tutuusin mo. Syempre, kaya lang, medyo ang haba ng duration ng work, tapos wala pa kaming day off. So, yun yung medyo challenging doon guys sa trabaho namin. Although masaya naman kasi masaya naman yung mga kasama at saka mababait nga. Katulad ng sinasabi ko sa ibang mga vlogs ko na mababait naman yung mga kasama ko at saka anuhan kami, tulungan, bigayan, ganun, suportahan sa trabaho. Kaya ayun guys, happy naman din ako sa work. Yun ang problema, yung haba ng work at saka walang day off, ganun. Kaya syempre kailangan din natin ng diba, pahinga. Ayun, pero sana nga bigyan kami ng day off para makapag-rest din. Pero ewan ko lang guys kung kung mabibigyan kami ng day off kasi nga nagmamadali na rin yung store na natapos kasi syempre kailangan na rin nila business, diba? Business as usual. So kaya nagmamadali na rin kami. Talaga ngayon lang talaga pinilit ko lang talagang umabsent. Nagpaalam lang ako sa leadman ko kasi talagang ayun nga, mahirap ding mag-work ng may nararamdaman ka sa katawan, diba? So parang hindi ka ganun ka productive. Ayan guys, nakabihis na rin ako kanina. Pipilitin ko pa rin sanang pumasok kasi parang ayoko rin nga umabsent. Kaya lang kanina parang feel ko na paika-ika pa din ako. Wala naman akong gout. Kaya lang talagang, syempre minsan yung talampakan, masakit siguro sa sobrang lakad since pa dun sa GP kasi walang pahinga nga, parang 2 days lang yung pahinga namin nung nakauwi kami ng Edmonton, tapos nagkaroon agad ng bagong project. So syempre guys, habang meron,
i-grab natin kasi minsan may season din na hindi busy, lalo na kapag winter. So, syempre, ang job naman ganun, di ba? May time na busy din, may time na hindi. So, ayan guys, so, bumili ako ng eto binili ko, at saka ito, blueberry, at saka itong blackberry. At tamis-tamis naman guys, sayang nakalimutan ko lang bumili ng asin para may konting sausawa ng konti kasi medyo para umano ng lasa. Ayun guys. Sa work namin, nung nakaraan, bibigyan ko lang kayo ng idea sa mga work namin. Nung nakaraan sa GP, hotel naman yung ginawa namin. Na naman yun, na flood. Na flood naman yung hotel kasi gawa ng sprinkler. Nagkaroon yata ng nagkaroon ng problema sa nila, sprinkler nila. So syempre nag-flood. So hindi rin ganun ka major damage yun, pero yun pa rin, ganun pa rin guys, syempre sa insurance. Ganun naman yun, di ba? Makiklaim naman nila yun. So yun, parang nabago yung buong hotel ngayon, lahat ginawa namin, ganun. So dito naman ngayon is yun nga, nasunog. Parang merong doon sa wiring sa kisame, parang ganun, kaya parang siya ng fire, pero hindi naman siya totally nasunog. So parang minor lang naman siguro, parang nakita lang namin ganon. So ayun, buong buong store na inayos na talaga siya totally. So yun naman yung project namin dito sa Winnipeg. Malaking store yun guys dito. Isa sa mga kilalang store dito sa Winnipeg. Sa Canada. Yun, malaking store siya. Yun guys. Medyo masakit pa rin yung ng talampakan ko. Siguro nabubugbog nga kakalakad. Tapos yung shoes ko pa yung steel-toed, yung pang-work talaga na shoes. So syempre guys, parang maigi yung paa, 'di ba? Kaya bumili ako ng bagong shoes kahit na medyo lang, mumurahin guys. At least komportable ka naman maglakad. Ito kasi yung medyo magaan na shoes na lang binili ko muna. Kasi kawawa naman guys, siyempre yung paa, 'di ba? Kung nakakapagsalita lang siguro yung paa, siguro nagsisigaw na. Kaya yun guys. Kahit saan naman, 'di ba? Kung di tayo magsisipag, kung di tayo mag-explore sa mga bagay-bagay, hindi natin malalaman, hindi natin masusubukan, 'di ba? So, itong work na to is okay naman para sa akin guys, kasi ang advantage ng work ko na to is, ayun nga, meron ding hindi out of town guys, pero mas maganda yung out of town kasi siya, may living allowance ka, tapos meron kang, ito nga, free accommodation, tapos yun, nakakapunta ka pa ng iba't ibang places, diba, sa Canada. So, yun yung mga advantages kapag nasa out of town work ka. Ayun, pero syempre sa work, pagdating naman sa work, talagang trabaho. Syempre trabaho ang kailangan natin Nandito tayo para magtrabaho, di ba? Para kumita. Ayun, kaya yun guys. Kahit na syempre, lahat naman ng work nakakapagod Wala namang work na hindi ka mapapagod, di ba guys? So, ayun, siguro ang work kasi namin physical. So, okay lang. Ang importante nga is na-enjoy mo yung work mo, nalalove mo yung work mo kahit mahirap, kahit nakakapagod. At the end of the day, yung happy ka, 'di ba? Happy ka doon sa ginagawa mo, happy ka sa environment mo, sa mga kasama mo. Yun yung importante doon. Basta importante is yung health mo lang is okay din. Pagka may time magpahinga para kinabukasan makakapag-recharge ka, work ka ulit, 'di ba? So yun, ang akin lang naging problem yung paa ko. Siguro parang sabi nga ng mga kasama ko, baka naninibago din kasi syempre ngayon lang ako nakapag-work ng medyo ganito. Yung talagang sa construction site, talagang feeling ko dati wina-wonder ko lang yung work ng ganon.
sa construction. Sabi ko parang, ewan ko, hindi ko rin alam kung na-manifest ko ba siya or what. Kasi minsan ako curious ako sa asawa ko, sa anak ko. Kapag umaalis sila out of town. Kasi minsan out of town din sa construction field din sila eh. So, eto, tapos naranasan ko din to, parang yung ganun din sa ano nila, sa environment nila, yung situation ko ngayon. Ayun, ibang field of work nga lang pero halos same yung ano, yung patakaran ganon. So ayun guys, kaya medyo medyo tawag ito, nakakapagod din. Parang gusto ko pang matulog guys. Kasi kagabi maaga naman pala akong nagising. Ay, natulog. Kagabi maaga ako natulog. Mga 9 o'clock yata or 10 kasi nga pagod. Ang dami rin namin ginawa kahapon. So natulog ako, kaya lang nagising ako. Nagpa-alarm ako ng 4:50 to 5 yan kasi yung gising talaga na tama lang para sa akin. Kasi kailangan 6:15 nakababa na kami. Nasa bus na kami kasi automatic 6:30 kahit na nasaan ka pa or nasaang ano ka pa, hindi ka pa nakakapasok sa loob ng bus, basta 6:30 aalis ang bus, iiwanan ka talaga niyan. So yun ang policy ng aming service guys. So kaya kailangan maagap ka or else iiwanan ka. Pag naiwanan ka, magta-taxi ka, mag-Uber ka, kumbaga drive your own na lang. Kaya 5 o'clock yan, kailangan gising ka na yan. Tsaka syempre mabilis kang kumilos. Minsan guys sa bus na lang kami kumakain. Yung una akala namin nga bawal kasi hindi pa namin masyadong nagagamay yung driver namin. So nung mga ilang araw na ayun, medyo paunti-unti ayun, puti naman guys, hindi naman kami pinagbabawalang kumain. Kasi kaya minsan yung breakfast, hindi na kami nagmamadali sa room para mag-breakfast. Doon na lang kami sa bus nag-breakfast. Kasi tagal din ang biyahe. 25 minutes din, mga ganun. Kasi nasa downtown yung store. Nasa katabi ng mall. Kaya at least nakakapag-breakfast kami sa bus. Mga bago mag 7 o'clock, nasa site na kami. Ayan guys. So makakapagpahinga tayo today. Medyo makakapagpahinga muna yung sarili natin sa noisy environment. Kasi sa site, ang dami. Sa maraming tao. Imagine nyo guys, ilan kami. Almost or more than mga almost 200 siguro kami. Kasama yung kasi kami pa lang is from Edmonton pa lang, nasa 2 bus na kami. So nasa 100 plus na kami. Tapos nag-hire pa sila ng local dito na taga Winnipeg. Talagang minamadali din kasi guys ng store na matapos na. Kasi syempre, ilang days na rin silang hindi nakakapag-serve sa mga customers nila. Mga customers nila nagtatanong na rin. Kaya ayun. Kaya talagang minamadali. Yung sa trabaho naman guys is marami akong natututunan. Kasi syempre, nasa construction site ka, natuto na akong humawak ng mga machines, ganon. Talagang very din kasi din siya kumbaga yung hindi mo na-explore mo, yung akala mong hindi mo kaya, nakakaya mo, ganon. Yung fear of heights ko,
yung fear of heights ko, na na-conquer ko. Imagine nyo guys, sumakay ako sa scissor lift na mataas. Ayun, para sa akin para personally experience. Parang napaka-happy ako para sa sarili ko. Nakaka-proud na, kasi mahina ang loob ko sa mga ganong bagay. Na hindi ko akalain na mapupunta ako sa ganong situation. Ayun guys, talagang, Diyos ko, nangangatog yung paa ko. Yun, kasi talagang kailangan mong pumunta sa taas, ganon. Siyempre may kasama ka din. Dalawa kayo, tapos ang taas, makikita mo sa baba, ang taas mo. Talagang yung tuhod mo nanginginig na ganon. Para kang nalulula, ganon. Ayun guys, nakakaano din siya. Nakakatuwa din na experience ba. Kaya kahit papano, medyo overwhelming, pero nakakasaya naman din kasi bagong experience na nangyari sa buhay natin, di ba? Siyempre dati hindi natin ito nadadanas, yung ganitong trabaho. Naniniwala din ako dun guys sa timing. Pag tinlano na talaga ng Diyos na ibigay para sa'yo, talagang time will come, darating kung para talaga sa'yo. Kasi, to be honest guys, itong work ko, last year ko pa to in-applyan. Dati wala akong ka-idea dito sa ganitong klase ng work. Kumbaga, talagang, minsan iisipin mo na lang kung talagang way ni God ang isang bagay, 'di ba? Parang siya yung mag-a-adjust para sa iyo Siya yung magdadala sa iyo ng way, 'di ba? It's either sa tao man 'yan o sa sitwasyon man 'yan. Basta nung time na 'yon, hindi ko to alam tong ganitong klase ng work na may ganito pala. So ngayon, may na-meet ako na isang tao na nandito sa job na to. So ngayon, nung una, iniisip ko na mahirap, gano'n, parang ayoko. Itinanggihan ko na before Meron na akong dating opportunity sana dito. Tinanggihan ko kasi nga natakot ako. So parang out of town din yun. Doon sa isang friend ko naman yun. Natakot ako. Mas maganda pa sana yung offer niya sa akin doon kasi kakilala ko siya. Yung yung bisor doon is wife, yung bisor doon is husband ng friend ko. Kaya maganda din sana, mas maganda sana doon. Kaya lang natakot ako kasi out of town din, parang hindi ko siya ginrab. Sabi ko ayoko muna, ganon. So, nung time na yon, hindi ko siya in-applyan, dinisigard ko lang siya hanggang sa dumating ulit yung isang opportunity na meron ulit akong nakilala na isang agency. Ayun, nag-apply ako sa kanya, pero ang tagal pa bago niya ako nabigyan ng work. So last year yun, I think mga August siguro yun. July or August siguro yun ako nag-apply. Tapos imagine mo, nabigyan lang ako ng work nung June. Oo, June lang. Itong June lang ng 2026. Imagine niyo guys, no? Kumbaga, kinalimutan ko na nga rin yun, hindi ko na rin inalala. Ang alam ko, hindi na rin ako matutuloy kasi yun nga, pinag-pray ko din kung para nga sa akin, ibibigay ni God. Kung hindi rin, diba? Kumbaga parang ganun. Kung saan ako ilalagay ni God, basta importante magiging maayos ako, magiging okay ako sa lahat ng bagay, diba? So, yun. Kasi nga, biglang tumawag sa akin. Biglaan. Imagine nyo guys, tumawag. A day before, aalis na kami. Imagine that, diba? So, ayun, biglaan ngayon. Yun nga yung first na project ko, yung sa GP kami, sa Grand Prairie. Yung sa malaking hotel din doon sa Grand Prairie. So, ang saya din kasi natuwa ako kasi ang dami din namin. Mas ano kami doon, tawag dito, isang bus lang kami doon.
Pero marami din kami. Nasa 60 din yata kami noon. So, ayun guys. So, yun yung first experience ko. Tapos, ito yung pangalawang experience ko. Pero, matagal na palang nagra-run tong ganitong business namin. Business na, itong company na ganito. Kaya guys, ito lang yung maganda. Kasi sa work, dahil nakakapag-travel ka pa. Diba? Nakakapunta ka ng ibang lugar. Yun nga lang dito, sana bigyan kami ng day off para makapasyal din kami sa Winnipeg. Bago kami matapos yung project at bumalik sa Edmonton. Sarap sana tong may asin eh. May part na maasim, may part na matamis. Yung medyo na black na talaga, yun ang medyo matamis na guys. Ayan yung blackberry. Ito medyo matamis kasi medyo na talaga siya, black na talaga. Ayun guys, so itong work ko talaga lang talaga. Hindi ko rin akalain na makakapag-work ako sa ganito. Na kung tutuusin mo, panlalaking work, diba? Kasi pag inisip mo construction, parang napakahirap na ganun. Talagang as in, talaga, harabas, ganyan. Pero, okay naman. Okay. Kasi ang trabaho naman, guys, kung iisipin nating mahirap ang trabaho, nagiging mahirap talaga, diba? Pero, ang isang work naman para sa akin, kung nilalab mo na yung work mo, yun ang nagbibigay ng benefit sa'yo in life, diba? So, kailangan mahalin mo na rin kasi kapag hindi mo minahal yung trabaho mo, paano ka mamahalin ng work mo? Parang gano'n na lang. Kasi kapag naging bitter ka sa ginagawa mo, kahit hindi man sa work, diba? Kahit sa anong bagay, kapag naging bitter ka dyan sa ginagawa mo, hindi magiging maganda yung outcome kasi ginagawa mo lang yun dahil napipilitan ka, masama yung loob mo, naiinis ka. So, kailangan sa lahat ng bagay, hindi man sa work o sa ano man, kailangan talaga maging yung love mo yung ginagawa mo na lang. Kumbaga, i-embrace mo na lang para maging maganda yung result. Yun, gano'n na lang yung ginagawa kong mindset, guys. Kasi, totoo naman, to be honest, hindi madali din yung work namin kasi nasa construction kami, nasa construction site kami. Noisy yung environment namin, nakasuot kami ng mga gear na napakahirap, napakainit, diba? Very inconvenient. Pag ihi mo, punta ka ng washroom, kailangan maghubad ka ng gear mo. Siyempre yung mga safety, kailangan yun, nakamask ka, naka-tie-vec ka, and everything. So, naka hard hat. So, hindi madali para ganun. Hindi siya madali. Pero, dahil ginugusto mo na nga yung work mo, dahil ito na yung work mo ngayon, ayun, okay lang, di ba? Pag uwi mo, may ngiti ka pa rin sa labi, uwi ka pa rin masaya, di ba? Kahit sabihin mong nakakapagod, ganito, ganyan. So, at least, happy pa rin, di ba? So, tuloy lang din, araw-araw ang life. So, ganun lang. Kasi, para sa akin, guys, mas okay na to kaysa yung nandun ako dati, sa dati kong mga work. Wala, sabi ko nga minsan sa sarili ko, sana noon ko pa to nalaman, noon ko pa to na-discover. Kaya lang iniisip ko siguro it's not yet time. Kumbaga, si God lang talaga ang nakakaalam kung kailan. Kasi minsan kahit gustuhin natin yung isang bagay, kung hindi pa yung time na para sa iyo, hindi talaga eh. Kaya naniniwala na lang talaga ako dun, guys, sa talagang kapag niloob ng Panginoon para sa'yo talaga yan. No matter what, kahit kailan pa yan, basta darating para sa'yo yan, kung ibibigay talaga ng Diyos para sa'yo. So siguro hindi pa nung panahon na yon, may iba pang purpose. So ngayon lang niya binigay. So ito, make the most of it na lang. Kumbaga, kung nandito na sa atin, ayun nga, gawin na lang natin yung best natin. Kasi syempre tayo, ang dami nating pinagdaanan sa past life, 'di ba? Yung aware naman kayo diyan. Ako ayoko na rin kasi ng drama sa buhay.
ang dami ko ng, kumbaga kota na ako dyan sa mga drama sa buhay. Ayoko na yan. Kumbaga, ang gusto natin ngayon is, yan, simple life na lang. Parang maging happy ka na lang. Ang importante ngayon yung health natin, na magkaroon tayo ng peace of mind. Yun guys, yung magawa natin yung the best araw-araw para sa sarili natin, sa family. Maging grateful araw-araw sa mga blessings na dumarating. Tsaka, di ba guys, hindi naman everything, everyday is masaya. Hindi naman everyday is lagi kang binibless, di ba? Minsan darating din yung time na, syempre, tao lang din tayo. Nararanasan natin minsan yung mga negativities din sa buhay. Pero, sa mga pinagdaanan natin guys, dapat patuloy pa rin tayong maging firm. Kasi syempre habang sinusubok ka, lumalaban ka, dapat yun nga, tumatatag ka, di ba? Pero minsan dumarating pa rin yung point na syempre, nandun ka pa rin sa lowest moment mo, pero at least kaya mo na siyang i-cope. Marunong ka nang i-handle, di ba? Alam mo na i-handle yung sarili mo sa mga pinagdaanan mo. Kasi guys, siyempre, imagine, ang dami. Nung bago lang ako, nakaraang mga buwan lang, ang daming mga nangyari. Yun nga, namatay yung brother ko. Talagang bago pa yun, nagkasakit ako. Halos 1 month akong hindi nakapag-work. Sobrang down ako noon. Sobrang sad ako noon, noong mga panahon na yun. Nagsunod-sunod. Tapos financially, unstable. Ang dami kong mga nangyari, nag-close yung business ko. Nagkaroon ako ng mga hang-up sa family ko, yung mga ganun guys. Kasi akala nila masarap lang yung ang buhay ko dito sa Canada. Akala nila okay lang. Akala nila hindi ka nung problema dito. Akala nila hindi ka napapagod dito. Akala nila hindi ka nagkakasakit dito. Yung mga tipong ganun ba, na akala nila okay ka lang dito palagi. Hindi nila alam na meron ka ring pinagdadaanan, di ba, na hindi lang nila alam. Kaya minsan talagang, bakit ganun, di ba? Minsan napaka-unfair. Pero yun nga guys, pero na-realize ko na kailangan kong maging matatag, kailangan kong lumaban. Siyempre, gusto ko ding ma-reach yung goal ko eh. Ayoko namang magpaka-alipin, kumbaga parang ganun sa kung ano man yung nangyayari sa akin, kailangan kong makawala, parang ganun. So, syempre, andyan pa yung family ko, lalo na yung anak ko. So, kailangan kong maging matatag para sa kanya, para sa kanila, 'di ba? May sarili din akong buhay. So, ayun guys, kaya yung past, ang dami kong pinagdaanan guys sa life. Yun nga, ayoko na rin ng drama, pero yun, I'm just, nag-hold lang talaga ako kay God sa kung ano yung ibibigay niya sa akin na blessings, kung ano yung mangyayari sa akin, siya nang bahala. Parang gano'n na lang ako ngayon. Bahala na siya. Kasi syempre dumarating din tayo sa time na nakapapagod na tayo, diba? Parang gusto na lang natin is maging masaya na lang, gano'n. Ang importante is maayos yung mga life natin, maayos yung finances, mga ganun ba. Magawa lang natin ng maayos yung bagay-bagay, maging healthy. Yun guys, makapagtrabaho tayo ng maayos, araw-araw, magawa natin yung dapat nating gawin. Yung maging spiritual, tayo, yung maging malakas ba, yung faith kay God, yun ang number 1 din. So, ayun guys, ang dami ko pang words of wisdom na gustong i-share sa inyo sa mga nangyari sa life ko. Hindi madali, pero ayun guys, pinipilit kong maging maayos ang lahat, kahit na hinusgahan ako ng mga taong mas malapit din sa akin. Okay lang, sige lang. Time will come na maayos ko din lahat. Kumbaga parang ganun. Okay lang na siyempre, gano'n naman ang mga tao, diba? Pag wala pa silang nakikitang magandang result sa'yo, gano'n lang kanilang kadaling husgahan. Kumbaga, parang nakikita nila sa'yo is puro pagkakamali. Diba? So, okay lang. Sige, gano'n lang talaga. Tatanggapin ko lang kasi talagang nagkakamali din naman talaga tayo minsan.
Kumbaga, kailangan lang natin talagang yung i-reverse yung ating nararamdaman. Kumbaga, kung nasa sad tayo, gawin nating happy, 'di ba? Make it a way na wag tayo manatili kumbaga dun sa isang place na nagpapasad sa atin. Kumbaga, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating lumaban sa buhay. Yun guys, ng drama. So ayun guys, nakapagkwentuhan na ako sa inyo ngayong araw na to. Basta ayun lang guys yung masasabi ko, na natutuwa din ako sa inyo guys na nandyan kayo, nakikinig sa vlog ko, kahit na ganito yung vlog ko, kahit maliit lang yung mga viewers natin. Yan, kung sino yung gustong manood ng aking mga mini vlogs, thank you sa inyong lahat guys, sa mga nagsasubscribe. Thank you sa mga sumusuporta dyan, sa mga kaibigan ko dito sa maliit kong channel. Ayan, salamat sa inyo guys. At saka sa mga bagong subscribers, ayan, thank you din sa inyo. Ayan, salamat ng marami guys. Basta yung vlog ko na to, hindi ko lang naman to ginagawa para syempre magkapera agad, diba? Kumbaga, oo, nandun partly syempre kasi kumikita tayo dahil meron tayong ads, diba? Pinaghirapan ko din to guys noong time na kinikreate ko din tong channel ko. Kumbaga, dugot pawis din yung pinuhunan ko dito para ma-monetize tayo. So, hindi rin naman ganun kadali itong YouTube channel natin before. Kaya lang, hindi lang talaga tayo nakakapaggawa pa ng content na maganda, na ibig ko sabihin yung talagang natututukan. Yung gusto ko talaga sanang gawin guys is yung travel vlog o food vlog, ganun. Kasi mahilig talaga din ako mag-travel. Maliit pa ako. Yun ang goal ko talagang. Mas gusto kong mag-travel, ganun. Ayan, yun yung gusto ko sa life ko. Yung mahilig ako mag-travel, ganyan. Yun ang gusto ko sana dito sa aking YouTube channel. At the same time, nagpo-food vlog ako. Parang travel food vlog, ganun. Kaya lang, hindi ako makapag-focus maigi guys. Kasi pag marami kang iniisip, maraming nadidistract ka eh. Yung mga plans mo, lahat nadidistract pag may marami kang iniisip, diba? Kaya yun guys yung gusto ko sa mga goal ko, na maayos ko lahat. Sana tulungan ako ng Diyos na maayos ko lahat yung mga dapat kong ayusin sa life ko ngayon. Ayun guys, ang ano ko sa inyo na sana kahit na maliit yung channel is panoorin nyo pa rin ako guys, ha? Kahit na simple chikahan lang, ayun, maiano ko yung aking life, 'di ba? Kumbaga itong YouTube channel ko kasi is parang ano ko na to eh. Parang moment, 'di ba? Time will come kapag mapapanood mo to, 'di ba? Sa sarili mo, ito pala ako nung time na yun, ito pala yung ginagawa ko, ganito pala ako noon. Parang ganun, guys. So, it helps na lang yung kung mamamonetize ako kahit na paano, 'di ba? Pero yun nga, at least ito parang ano ko na rin sa sarili ko, na time will come pag medyo loobin ng Panginoon, pag matanda na tayo, manonood tayo sa harap ng TV. Ay ako pala yan, channel ko pala yan. Ganun pala, nandun pala ako sa ganitong place nung araw. Na-experience ko pala to. Parang ganun guys. Yun yung isa sa mga goal ko dito sa YouTube channel ko. Kaya yun, thank you so much sa lahat ng naging part ng life ko, ng journey ko. Yun, salamat lalo na sa family ko, syempre, ayan. Kumbaga, life must go on. Yun, laban lang. Ayun guys, ngayon siguro busy na yung mga tao dun sa site namin. Ako nandito, nagpapahinga. Ayun, okay lang guys. Syempre, love yourself, love your health din, 'di ba? So, importante ngayon is yung katawan natin para mas makapagtrabaho pa tayo ng mas maigi, 'di ba? Ayun, wag lang nating madaliin yung goals natin na ganun. Kasi time will come, talagang ibibigay din ng Panginoon lahat naman, diba? Just have faith lang talaga. Tsaka prayers. So, ayan guys. Ayan na. So, i-end up ko na itong aking video at itutuloy ko na yung pagkain ko. At maglalaban na rin pala ako guys. Ayun. At saka bababa ako mamaya sa reception para manghingi ako ng towel namin kasi wala na kaming towel. Kasi nga ilang days na kami hindi nakakapagpalinis ng room. So,
ayun. Ang ano lang dito guys pala, maisingit ko lang, yung room, itong hotel namin is maganda naman. Maganda din yung Sandman Hotel. Malaki siya hanggang doon. At saka andito pala guys, naka-check-in ang mga sex bomb. Sex bomb girls. So nandito sila, hindi ko lang sila nakita. Yung ibang mga kasama ko, nakita sila. Nasa baba, nakapagpa-picture pa nga sila. Kaya lang ako hindi ko na nakita kasi nga pagod na. Pagdating namin kagabi, nakita pa namin yung iba. Ang ganda nga, nakalimutan ko yung name niya. Kaya lang hindi na kami nakapag-intay o nakapag-ano sa lobby kasi nga pagod na. Talagang wala nang energy. Gusto nang umuwi at saka mahiga. So, andito sila. Parang 2 days yata sila. Hindi ko alam kung saan sila nag-show dito sa Winnipeg. So, ayan. Okay naman tong hotel namin. Kaya lang, ewan ko ba guys kung bakit walang laundry. Hindi ko sure kung bakit. Paano. Ganun, hindi ko alam. Basta, kaya nag-laundry kami sa labas. Kaya, ayan guys. Tsaka walang kitchen. Wala siyang kitchen. Hindi ka pare. So, nandun kami sa Grand Prairie. Yung hotel doon is maganda din. May kitchen kami, so allowed kaming magluto. Tapos may may laundry room sila. Dito wala. So yun lang yung parang nakita kong difference. Pero maganda naman yung hotel. Maganda naman siya guys. Tsaka malaki din. So ayun lang guys. So again, thank you for watching my mini vlog for today. Thank you sa inyong lahat. Saan man kayo nandoon ngayon is mag-iingat po kayo palagi. Thank you for watching always guys, and God bless po. Keep safe. Bye everyone. Thank you.